Purihin ang Panginoon sa araw na ito at salamat po sa pagkakataon na ito na in behalf of GCMT ng Pilipinas, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa mga benefactors, sa mga sponsors, sa mga nag-pledge at sa lahat ng mga nakatulong sa pag-abot sa mga nabiktima ng mga bagyo at pagbaha dito sa Bicol region, lalong-lalo na po sa Naga City at sa mga kabilang mga neighboring towns dito sa Naga City. So bago ko pasalamatan ang lahat, hayaan mo po na basahin ko po ang nakalagay sa Ecclesiastes chapter 10 at chapter 5 verse 10. Nakasabi dito, "Whoever loves money never has money enough. Whoever loves wealth is never satisfied with his income. This is too meaningless." So, ito po ay nakasulat sa Biblia. Hindi masama ang maraming pira, pero ang nakakasama, yung nakatupokus lamang ang buhay niya sa pira. Kaya nga, ang source of blessings is ang Panginoong Diyos. We are just a steward of all blessings na mayroon po tayo, lalong-lalo na po sa buhay natin. Hindi tayo ang nagmamayari sa ating mga buhay. Ang Diyos ang nagpahiram sa buhay po natin. So whatever in our position ay dapat gusto ng Panginoon na may i-share din po sa iba. At salamat po. Ito po ay inspiring word na nagmula sa Biblia na ang mga mayroon na may kakayang tumulong ay nagkipag-share din po sa kanilang mga pagpapala. Kaya nga nanagumpay po ang aming relief distribution sa 3 lugar dahil sa inyong mga tulong. So salamat po na dahil sa inyong mga biyaya na natanggap ay sinishare din po ninyo sa iba. At dito naman po tayo sa Hebrew 13:5. Ang sabi dito, "Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you." So, very clear mga kapatid sa Panginoon, mga kabagting, na pag minahal mo ang pira ay mahirap ka makatulong sa iba. Kasi ayaw mong i-release ang nasa iyo dahil nasasayangan ka. At ang nakakasama ay hindi ka makontento kung mayroon ka. Kaya nga, dangerous talaga ang love of money. Ito naman po tayo sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Ang sabi dito, "Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment." Meaning, whatever you possess, wealth, treasure, or anything, hindi yan ang makapagbigay kasiyahan sa iyo. Dahil sabi dito, ang Diyos lang ang makapagbigay ng enjoyment. Kaya nga, pag nasa Diyos tayo, nasa presensya ng Panginoon, there is contentment in our lives. Dahil hindi nakapokus ang ating puso at buhay doon sa mayroon tayo. Kundi nakapokus tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga, masaya ang ating puso kung mayroon po tayo. So, dito naman po sa Matthew chapter 19 verse 21, Jesus answered, "If you want to be perfect, go, sell your possession and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me." Ito po ay story sa batang mayaman na lumapit sa Panginoong Kristo na sabi niya nagawa na daw niya ang lahat. Ano pa po ang kulang daw niya upang makapunta siya sa kaharian sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Kaya sabi ng Panginoong Kristo sa batang mayaman na ipagbili ang kanyang mga ari-arian at ipamigay sa mga mahihirap. So nalulungkot ang mayaman kasi nakapokus ang puso niya sa kanyang pagmamayari, sa kanyang wealth, sa kanyang treasure. Hindi siya nakapokus ang source ng kanyang yaman, which is God, is the source of all blessings. Kaya nga sinabi dito sa Biblia, mahirap talaga ang mga mayaman na makapunta sa kaharian sa langit dahil habang po sila ay nabubuhay, doon po sila pumupukus sa kanilang mga wealth at mga treasure at hindi sa Panginoon. Mga kabagting, mga kapatiran sa Panginoon, in behalf of GCMTE ng Pilipinas, kami po ay nagpapasalamat sa mga taong nagbigay tulong sa distribution sa relief goods sa mga biktima ng mga pagbaha at bagyo dito sa Naga at sa neighboring towns. Ito po ang mga taong nagbibigay sa amin. Basahin ko po kay Chippy and Aurus Treasure Miano Pulmones and family sa Canada. Sila po ay nagbigay ng 10,000 pesos. Kay Sam Moreno sa Riyadh, Saudi Arabia, nagbigay po sila ng 3,000 pesos. Kay Juna Go sa Canada, nagbigay po sila ng 1,500 pesos. Kay Rizel Miano Surupia sa Canada, nagbigay po ng 8,400 pesos. Ganon din po kay Merilwani at Libby at sa kanilang mga anak, nagbigay po sila ng 3,000 pesos. Kay Jill naman po sa Riyadh, nagbigay po ng 500 pesos. Kay Mirna Hernandez sa Las Piñas ay nagbigay po ng isang sakong bigas. Kay Marinil Midinilla sa Riyadh and family, nagbigay po ng 1,000 pesos. Ganon din po kay George Mabuyog. Saan lugar ito? Sa Hong Kong, si George Mabuyog nagbigay ng 2,000 pesos. Ganon din po kay Cathy and Faye Latio family, nagbigay ng 5,000 pesos. Ganon din po kay Luta Tamayo, nagbigay po ng 500 pesos. Ganon din po kay Noel Lumboy sa Cebu, nagbigay ng 2,000 pesos. Ganon din po kay Merceditas Kino. Saan na lugar ito? Hindi namin alam kung anong lugar ito. Nagbigay siya po ng 500 pesos. Ganon din po kay Janet Tejero. Nagbigay po ng 2,866.84 sa USA. Ganon din po kay Junalyn Lirasan. Nagbigay po ng 2,500 pesos. Ganon din po kay Lito Sidayaw sa Riyadh. Nagbigay po ng 2,000 pesos. Ganon din po kay Raymond Bascunia sa Riyadh. Nagbigay ng 5,000 pesos. At ganon din po sa Miano family dito sa Naga City, Camarines Sur. Nagbigay ng bigas at assorted clothings, used clothings. Ganon din po kay Makmak and Yikik, nagbigay sila ng cash directly sa mga naapektuhan. Sila na po ang direktang nagbigay at hindi po namin alam kung magkano ang naibigay nila, pero nagbigay sila. Ganon din po kay Tatay Pirmin Aliman sa Pili, nagbigay din po ng bigas
na parang 6 na kilo at used clothing. Nagbigay din po sila. Ganon din po kay Pastora Sharon Pron, nagbigay ng 3 boxes na mga used clothing. Ganon din po kay Joy Ibo, nagbigay din po siya ng used clothing. At ganon din po sa patuloy po tayo mga kapatid sa pag-mention sa lahat ng mga pangalan na kabahagi sa relief distribution dahil 3 lugar po ang binigyan ng ayuda, kaya nga marami talaga ang mga tao na may taos pusong nagbigay sa pagtulong sa mga nabiktima. At ituloy natin kay Pastora Sharon Pron sa Calabanga, Camarines Sur, nagbigay po siya ng 1,000 pesos. At kay Pastor Frank, ang iyong lingkod, nagbigay ng 1,500 pesos. Ganon din po kay Sarah May de Guzman, nagbigay po ng 500 pesos. At sa mga in-kind, nagbigay po si Sarah May de Guzman ng 1.5 ml na tubig na inumin. At ganon din po kay Chirilo de Guzman, nagbigay po ng 1 liter water na inumin. Ito po ay by cartons. Ganon din po kay Brother Bimber de Guzman, siya po ang nabigay ng mga plastic bags. At patuloy po tayo sa kay Ria Lim, nagbigay po ng 500 pesos. Kay Clinton Villanueva, nagbigay po ng 500 pesos. Kay Udit Supan, nagbigay po ng 3,000 pesos. Kay Ruina Banal, nagbigay po ng 1,000 pesos. At again, kay Pastora Sharon Pron, nagbigay po siya uli ng 1,000 pesos. At ganun din po ang sister wife ko po, si Florisita Miano, nagbigay po siya ng 2,000 pesos. At kay Joy Ibo, again, nagbigay po siya ng plastic bags. Tuloy po tayo mga kapatiran, narito pa po ang mga natitirang mga tao na nagbigay sa mga ayuda. Sa kay Bit Austria Jabul, nagbigay po siya ng 1,500 pesos. Kay Noemi Rubio, nagbigay po ng 2,500 pesos. Sa group ng mga members ng prayer meeting group, nagbigay po ng 500 pesos. At again, kay Chirilo de Guzman, nagbigay po ng plastic bags. At maraming salamat sa lahat ng mga may ginintuang puso na naging kabahagi sa mga distribution ng relief goods sa lugar ng Kamaligan, ang first batch, sa second batch sa lugar ng Milaor, ang third batch sa lugar ng Gainsa Municipality. So malaking bagay po ito ang nagagawa natin sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ang pag-abot sa mga higit pang nangangailangan. Sana po ang mensaheng ito ay nagiging blessing din po sa iba, na bawat tao na may kagalakan na magbigay ay tinatanggap ng ating Panginoong Diyos ang kanilang tulong, dahil nakikita po ng Diyos ang bawat puso sa lahat ng mga tao nang nagbigay na may kagalakan. It is not a matter of the amount, how big it is, but it is a matter of your heart, that you have a heart of giving. Dahil ito po ay kaloob ng Panginoon for whatever blessings we have. In the same way, we have to share also the blessings to others para magiging blessing din po tayo sa iba. So maraming salamat po in behalf of GCMTE Philippines. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa iyong lahat. Ang Diyos na po ang magbalik sa inyo ng siksik, liglig, umaapaw ng mga pagpapala. Salamat po. Ibalik po namin ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila. In Jesus' name,
Hallelujah. To God be the glory. Amen and amen.